Okay, so let's solve this password problem in, ano ba to? Theory of structures pala ito. Okay, theory of structures. Ay, wait lang. Concrete strength, 27. Pero ang tinatanong, moment lang naman yan, di ba? So, ayun, theory of structures problem lang yan. Na lumabas noong November 2016. Then, may additional lang tayo. And from RI, may additional tanong sila. Okay, so, solve natin. So, given the following data, of the figure shown. Ayan. Sige, lagay natin. Okay. Sige. So, beam, dimensions ng beam, we have 350 millimeters. Ang width ng ano to? Ng beam. So, T-beam siya, no? Pero wala namang binigay na effective width ng flange. So, wala lang din yan. Total height ay 450. And then, slab thickness ay 100. Magamit ba to? Tingnan natin. Sulat lang natin. Then, L1, L2 ay 6 meters. Mas mahaba yung isa. L3, 7 meters. O, dito pa lang, di na magkaparehas ng length. L3 to, di ba? Alam, malabo. L3 ba yan? Baka magkamali ako. Oh, left to right. L1, L2. Wala namang ibang L, di ba? L3 ay 7 meters. Okay. So, ang S spacing, ay, dito pare-pareha sila. 2.5 lang. 2.5 meters. Nasa mood ako. Duplicate ko na lang. 2.5 meters and 2.5 meters. Okay? So dead load, 5 kilopascals. Pressure, in terms of pressure. Live load, kilopascal din, in terms of pressure. Pero pwede na nating convert yan, no? Given the concrete strength, yield strength, load combination. So we're asked to compute the moment at end F. And, kumbaga, ang beam na consider natin ay EF and FG. EF, FG. So, andito yan sa pangalawa. Diba? Yan lang i-consider natin. EF, FG. Or dito, itong buong span na to. So, syempre, by tributary area, tributary width, kalakalahati lang to. Consider natin. Kalahati dito sa taas at kalahati dito sa baba. Okay na yan. Ito. Ito yung area niyan. Okay, so naka-apply dyan yung dead load and live load. Pero syempre, gawin na nating uniformly distributed load yun. For uniformly distributed load sa dead load ay 5 kilopascals. That's in di ba? That's in the form of ito, sulat ko na lang. Kilonewton per square meter, kilo and pascal. Multiply lang natin sa spacing. Anong spacing niyan? Kalahati ng 25, kalahati ng 2.5, kalahati ng 2.5, kalahati ng 2.5. So overall, we will have spacing na 2.5 lang din. Kalahati ng 2.5, kalahati ng 2.5. So, ito yung maganda kapag pare-parehas sila ng length or spacing. Kalahati ng 2.5 plus kalahati ng 2.5 is buong 2.5. So, ayan, pag minultiply mo yun dito, magiging uniformly distributed load na lang siya. Dito sa centroid, sa gitna. Ganun. So, multiply na lang natin by 2.5. And syempre, yung live load na rin. So, ano yun? Live load natin ay 3.6 kilopascals. Multiply natin sa 2.5. Wala pala akong unit, no? 2.5 meters. Ayan, nakita niyo na. 2.5 meters. So, sige. Lagay natin. 5 by 2.5. Ilan yan? 12.5. Kilonewton per meter na to. And yung
3.6 by 2.5 ay 9. 9 kilonewtons per meter. So, para makuha yung ultimate, 1.2 dead, 1.6 live. 1.2 mega dead plus 1.6 mega live. Pero familiar ka naman na siguro dyan, hindi lang yan yung load combo, di ba? What if may earthquake, may wind, may hydrostatic, or may earth pressure? 1.2 dead, 12.5 plus 1.6 na live, 9. So that is 29.4 kilonewtons per meter. 29.4 kilonewtons per meter. So, ayan na yung W natin. Lipat ko ba yan? Lipat ko nga yan. Medyo masikip dito. Dito na lang banda. Okay. So, ano nang gagawin natin sunod? Paano mo ba masasabi pwede itong paano masasabing gagamitan niya ng NSAP coefficients? Dapat sabihin dyan is ACI or yung coefficient. Pero, may criteria kasi tayo dun, di ba? Before natin magamit yan. So, saan ulit yun? Punta tayo sa NSCP. Ito, in-extract ko yung mismong chapter ng concrete. So, 7 chapters lahat yung NSCP. So, yung concrete lang, syempre, nandito siya sa structural analysis. And simplified method of analysis for non-pre-stress continuous beams and one-way slab. Page 37. Ayan. So, ito yung part na yun. Ayan, may flange, ayun, T-beam geometry. Andito na tayo. So, ito, simplified method of analysis for non-pre-stress continuous beams and one-way slabs. So, it shall be permitted to calculate MU, or ultimate flux moment, ultimate shear due to gravity loads in accordance with this continuous beam. Satisfying. Yan. Gusto ma-satisfy mo yan. Ito. So, check natin. Pasok nga ba talaga? Pwede nga ba talaga? Okay. Translate natin yan. Di lang tayo basta-basta gumagamit ng NSCP coefficients. Dito na lang sa baba para kita ko yung mga information natin. Ayan. So, members are prismatic. Wala naman sinabing magkaiba ng moment of inertia, magkaiba ng area. So, check tayo dyan. Okay, given na yun. Loads are uniformly distributed. Okay. Given na rin yun. So, pag triangular, trapezoidal, point load. Pag point load, pwede siguro may convert, no? O nga, no? Kahit triangular, pwede mo pala ma-convert to uniformly distributed. Di ba may conversion tayo doon? Discuss na lang din natin yan sa other videos. May conversion doon, trapezoidal, mo-convert mo rin. So, ito, live load should be less than equal sa thrice nung dead load. Okay, tignan nga natin. Ano ba yung live load natin? Ang live load natin, okay lang yun, in kilopascal, so yun 3.6. Check nga natin. Tama nga talaga yan. So that's 3.6 less than na ba or equal sa thrice ng dead load. Ay, yung dead load natin, ang dead load natin ay 5 kilopascals. Which makes sense. O, 5 times 3 pa lang, 15 na yan, no? O, 3.6 is less than 15, so check. Ganun yun. There are at least 2 spans, so ibig sabihin minimum para masabi mong continuous beam ay 2 spans. Then ito, the longer of 2 adjacent spans does not exceed the shorter by more than 20%. The longer ng 2 adjacent spans, ito, kumbaga 6 meters at 7%. Ay, 7 meters. Gamitin natin yan. Yung longer daw ng the longer of 2 adjacent spans, longer na lang, longer of 2 adjacent spans does not exceed, so less than or equal. The shorter does not exceed the shorter by more than 20%. Ibig sabihin,
1.2, 'di ba? 100 nung shorter plus 20% nun. 1.2 nung shorter. Tama nga ba? Ang longer natin ay 7, that is less than equal nga ba sa 1.2 times 6? Ano yung 1.2 times 6? 72? 7.2. 72. So, ayun. 7.2, which is true. So, ayun. Applicable ang using NSCP coefficients kapag ganyan. So, 7 is less than 7.2. So, ano, may time ka pa ba i-check yan? Kapag lumabas na yan. So, pag binigay na use NSAP coefficients, edi gamitin mo na agad, di ba? O, yun na yun. Okay, so magagamit pala natin yan. Yan na. So, ito na yun. Puntahan natin yan sa... Actually, andito yan. Ito yan. Import na yan. In-extract ko lang. For moment. Proximate moments, and first year naman. Eto. So, yun lang. Okay na tayo rito. Uy, ano pindot? Sige. So, paano na natin i-classify yung mga moment na yan? So, kaya ko ba ito i-duplicate? Gawin ko lang siya. Ay, shems. Ay, gumana. Yan. Ito lang i-duplicate ko. Ba't parang tabingi? Straight, gawa nga tayo straight line. Or tabingi lang ako kasi nakapikit yung isa kong mata. Horizontal line. Ganyan. Sige. So, ano meron tayo? E, F, G, H. Okay? E, F, G, H. E, F, at pare-pares tong length nito, G. So, mas mahaba yung H. Tama? E, F, G, H. Tapos, ang magiging moment na niyan, i-red ko na lang. Ang magiging moment na niyan ay, ganito yung itsura nila. Ayan. Ayan. Approximate lang kasi yan eh. Ganyan siya. Positive, syempre, nasa gitna. Tapos, ito. Okay, yan lang. Paano muna natin i-classify yan? Ayun, for positive, we have this two types of moment, syempre, positive and negative. Sa negative, may superscript yan, may footnote para dyan. So, to calculate negative moments, so ln, ito pala. So, be the average of the adjacent clear span lengths. Kailan pala natin makuha yung ln, yung clear span length. Pero pag negative, kinukuha mo yung average, yung adjacent, yung magkatabi. Okay, okay. So, for this one, lagay muna natin yung mga coefficient niya. Kaya coefficient lang gagamitin mo kasi lahat yan naka-WULN squared yan. Lahat ng moment. So, kahit yung coefficient na lang tandaan mo. Kaya may ginawa ako rito. Hindi lagay ako rito. Pakita natin yan. Isa-isayin natin. For positive moment, we have this end span tsaka interior spans lang naman yan. Kung nasa end span siya, ito pinutol. Tapos lagay ko rin dito yan kung meron. Ito yung end span, ito yung interior sa loob. Tapos pinutol na siya. Kasi yun lang naman classification eh. End span interior lang naman. 'Di ba? So at least 2 spans nga yung kailangan mo diyan. Okay? So for this, para sa end span, ang positive moment natin para sa end span ay either with discontinuous and integral with support. Pag discontinuous and integral with support, so ayan. So pwede siyang, ba't wala dito, no? WLN squared over, ito pala, WLN squared over 14. Positive yung nasa gitna. Discontinuous and integral with support, ayan, 1 over 14. So, yan yun, una. 1 over 14, di ba? Kapag unrestrained, ito yun, 1 over 11. Di ba? Kapag interior naman, para sa lahat yan, 1 over 16. Ayan yun. So, lagay natin yan dito. Again, so coefficients na lang din. So, paano ulit yun? Ang mga i-consider lang natin, syempre, yung ano lang, mapabawasan natin to. Ang sabi naman dun, beam naman siya, di ba? With ano yun, um, discontinuous. Actually,
Ang positive nun, ayun, pag end span nga, lahat yan. Discontinuous and integral with support or unrestrained lang naman. Okay? So for end span, itong nasa labas, so discontinuous and discontinuous, di na siya tuloy, and na nga siya, di ba? Integral with support. Ayun, WLN. W ln squared over 14. 1 over 14. Yan yung gagamitin natin dito. Para sa mga positive. 1 over 14. Oh. Dito rin yan sa kabila. 1 over 14. Oh. End span yun. Pag interior span, 1 over 16. No, ito rin yun. Okay? Kaya na tayo sa positive. Ang sunod na gagawin natin, okay, is, isipan ako. Negative naman. Okay, so una, interior face of exterior support. So, exterior support, ito yung labas. Interior face niya, ito yun. Yan yun. So, member built integrally with beam or column lang yan. Kung spandrel beam, 24. Kung column naman, number 16. In our case, that is what? Beam lang naman yun, no? So, ito yun. Dito yun. So, negative na natin. Negative siya eh. Negative na beam, 1 over 24, no? Hindi naman siya column eh. Negative 1 over 24. Siyempre, ganun din sa kabila kasi symmetrical naman yan. Okay. Sunod, exterior face of first interior support. Ito yung first interior support galing dito. Exterior face nun. So, ito. So, kung 2 span, WLN squared over 9. So, nakaano pala ito, consideration pala nito ay more than 2 span. WLN squared over 10. So, ayun. Then, negative na yan sila lahat. Negative. Ano yung ulit yun? Exterior face ng first interior support. So, negative 1 over 10. And ganun din dito. Negative 1 over 10. Okay. Ay, yun na, okay na yan. Then, exterior face of first interior support. So, first interior support, ay, yun na pala yung sabi ko, no? So, face of other supports, pag hindi na yun na-satisfy, so, yun na yun. WLN squared over 11 na yun. So, syempre, ito na yun. Negative 1 over 11. Ay ba, kompleto na natin? Meron pa ba? 1, 2, 1. Ito rin pala, gitna. Di ba? Negative 1 over 11 din to. Yan na, kompleto na. No? Yan na, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, ayan na yung 4 moments na kailangan natin. Ganun lang. Magaling ko lang tong mga to. Sipon. Okay. So, ano yung tinatanong na dyan? So, moment at end F. Ano ba yan? Calculate the moment at end F of beam EF. So, ito. Moment dito. Yun na yun. 1 over 10. Pero, ang Ln doon tayo madadali. Okay, so pangalan nating L1 kasi yan eh. L1, L2, L3. So gagawin natin Ln clear span. So gawin natin, parang ganito kasi yan. Gawin kong may parang T-beam dito. Ito. Yung T-beam na to, ayun o. Yun yung nandyan. Nakay na imagine. So ito yung T-beam. Ayun o. So binabawas mo siya dito para maging clear span. Bawas mo siya sa beam width. Kalahati sa isang side. Diba? Kalahati naman sa kabila dito. So, ayun. So, parang nagbabawas ka lang din ng buong width ng beam. So, ganun lang. Babawas mo lang siya. Again, ano yun? 6 meters. L1 ay 667. Okay. L1, 6 meters. L2, 6 meters. And L3, 7 meters. Para sa LN1, yun ba LN? Hindi. Pa-cursive yung LN. LN1, 6 meters lang yun. Bawas mo lang sa
6 meters, bawas mo sa 0.35. 0.35 ba yun? O, kalahati, 0.35 sa isang side, kalahati rin sa kabila. Isang buong 1/3. O isang buong 0.35 yun. So that is 5.65. Basta pa ng iba. Video. Siyempre, same lang yan dito. ln2, 5.65. ln3 ang magkakatalo. O 7 minus ano lang, hindi 6.65. Nagdagan ka lang ng ano eh, di ba? Chinek pa talaga. Trust issues. 6.65. Ah, 6.65 meters. So, ayan. Ayan na. Para ma-solve mo yung moment at end f. So, ito yung end f. Oh, negative 1/10. Lagay na lang natin yung negative. Negative 1/10. Wait lang. Oh, excuse me. W ln2 squared. Di ba? Yan na yun. 1/10. Di ko na ano yung negative kasi negative. Alam ko naman na negative yan. W, ano yung W natin? 29.4. Hindi ko nilagay eh. Dapat loaded yan dito eh. Pero okay na yun. 29.4 W ln na ano yun? 5.65 squared. 93.8. Well, okay na. Yan na agad yan. 93.8. Sunod, moment at mid-span. O, pag mid-span, positive yun, FG. Ito yung nasa gitna. Nasa gitna. O, yun yung 1/16. O, ang ln mo naman dun ay ln2 pa rin. 1/16 nga lang siya. 1/16. W ln2 pa rin. Squared. Tama. FG. Ay, ln1 pala. EF, no? Parehas lang kasi. Okay, my bad. Tama ba? Moment at end F of beam EF. Yun nga. EF pala. Dali ako dito ah. EF ln1. Pero parehas naman kasi sila. Para ano lang tayo. Realistic. Kaya pala. ln1 yan. Okay? ln1. Sunod, ln2, parehas lang ln1, ln2. So, 1/16 lang papalitan ko. Parehas lang yung W at ln. 58.7. Yan na agad yun. Ito na ng palitan ko. Naka-blue. 58.7. And lastly, for this one, shear at end F. Ito, shear naman tayo. Ano yung sabi sa shear? Dalawa lang yan. So, exterior face of first interior support. Di na nilagay dito eh. Exterior face ng first interior support. So, ito yun. Exterior face. Lagay ko lang dito muna para kita. Okay, exterior face ng first interior support. Exterior support, first interior support. So, exterior face naman dito daw. Okay yan. Yung shear mo dun, that is 1.15. O kapag hindi dun, edi 1/2 lang. 1.15 W. Okay na yun. Coefficient na lang. 1.15 over 2. Ganun. So, para sa shear, ayan yung nasa exterior face of first interior support. Exterior face of first interior support. So, ito na lang. Lagay ko na lang dito. 1 point. Shear naman tong glue natin, di ba? Magkaiba na siya. May color coding naman tayo. 1.15 over 2. Pero WLN lang yan. Ay! Okay. May nadali nga ako dito. Wait lang. Moment at end F. Hindi ko na-discuss. Di ba negative yon? Ang clear span yan ay ano? Di ba ina-average natin yun? Nagkataon na parehas naman sila. Okay? Isang pampalito yun. Okay? Lalabas yun. Trap din yun. Kumbaga, kung dito yung kinuha, i-average mo to. 5.65 plus 6.65. Pag ito yung pinapakuha, yung sa G. Yung dito, -1/11 or itong -1/10.
Okay. O, ganun lang. Buti pala, ano, parehas na pala mapapalabas. Okay, so we're here. O, 1.15 lang yan. WLN over to AF naman, di ba? O, wala naman tayong ano dyan, kahit nasa support yan banda, wala tayong restriction dyan sa, ano, sa shear. Pang negative moment lang talaga yung kukunin mo yung average. So again, 1.15 over 2. W, LN, EF. Ito yung una, di ba? LN1. Tama, EF, EF, FG, GH. Ayun, tatanggalin ko lang to. 1.15 over 2. Oh, 95.5. 95.5. Hmm. Ayan na. Pinentro talaga. Okay. Pussy. So, determine the maximum moment. So, itong moment, dami kasing factor. Meron yung ito, depende sa factor na to and sa length. Okay, so syempre, gamitin natin yung mababa, at yung mahaba. Okay? I mean sa mababa, yung denominator ay, ano, ayun, maliit. Maliit yung denominator para malaki yung value niya ng mismong moment. So, sige. Edi mag-trial and error. Lagay mo agad yan. I mean, di trial and error. Tao dito. Testing. Moment at E, syempre negative yon. Moment at E, ano ba? Magkaiba kasi sila eh. Sige, ganito. Moment at EF, okay? So, meron ka ring moment at, ano pa? EF, moment at EF pero positive. Yung EF lang, gawin nating negative yan. Tapos meron kang moment FE. Ganyan na lang para ka magpangalan, di ba, sa ano? Sa fixed moment, di ba? Kung dito, EF yun. Pag dito, FE yun. Ang ganun lang. Okay, so meron pang FG. Negative din yun, moment FG. Tapos, para makita natin yung ano, magagamit natin yung ano, yung ina-average. Di ba? Moment FG, ano ba sunod FG? FG positive, moment GF, negative yan. Tapos moment GH, ano, isa-isayin talaga. Tignan natin, anong ma-deduct natin dito? Moment GH, moment GH, positive, tsaka moment HG. Ayun lang naman, di ba? For the moments. Okay. Ano yung maximum dyan? Moment EF. Take note, negative yan. So, dito ko na lang siya lagyan. Hmm, LN23. Lagyan ko kasi dapat yan ng eto, in between LN2, LN3. LN23 na lang. Pag in between sa kanila. Ayun na yung adjacent yan, LN23. Ayun na yung kukunan ko ng adjacent. So, 5.65 average pala. 5.65 plus 6.65 divide by 2. Ayan, 6.15 ang average. 6.15. Ayan ang gagamitin natin pag negative neto. Yung FG, ano ba? Yung adjacent span. Ito kasi, ito tsaka to, di ba? So pag dito, ito tsaka to gagamitin. Pag ito tsaka to. Ganun. So, moment EF. Ito ba yung di pa naman natin nakuha, no? Sige. So, 1/24. Yan, 1/24 times W
W, dapat i-store ko na nga yun sa M. 29.4. Trip ko lang sa A na nga lang. W tapos L squared. Ayun na lang. Okay, so ang W ay 29.4. 29.4. Tapos ang X natin in this case ay ano? Negative yan, di ba? O i-average mo lang, parehas lang sila 6.6. Parehas lang sila 5.65. 5.65. So that is 39.11. Okay, 39.11. So once na malamangan na siya, X na agad yan. Tingnan natin. Tingnan lang natin yung magiging deduction dyan. Sa EF, positive yon. So as is, EF positive ay 1/14. Tapos W still ln squared. So 67, no? Ang laki na nga niyan, di ba? Positive. 67 point, ilan? 04. Okay, dito ko na lang lagyan kilonewton meter. Applicable na yan sa lahat. Nakakatsamad na. Tapos, pag negative, ito at ito, parehas lang din sila. Yung susunod, Fe. So, magiging 1/10, no? 1/10, W, ln squared, parehas lang din. 93, oh, may mas mataas. 93.85. Magkaiba kasi sila ng length eh. Kung nagkataon na parehas, eh di madali mo ma-determine. So, X na agad to. Hindi na to at hindi na to. So, ang running natin, winner natin, undefeated, bagong kampiyon is si Moment FE. FE, negative yun. Hindi naman importante yung sign eh. So, neglect na lang natin. Disregard na lang natin. So, sa FG, ang sunod niyan, FG ay 1/16. Then, positive yun. Ay, FG. Ito, negative pa pala. Negative 1/11. Excited. Positive. Yan. 1/11. Tapos, itong i-average natin. No. Ay, wait lang. 11, ito pa rin. Parehas lang pala. 5.65 lang din. Okay, wala pa rin. 85. Bumaba. 85 pa rin. 85 point, ilan? 32. Okay, so panalo pa rin si MFE. Sunod, MFG positive, 1/16. 1/16. Tapos still, 29.4 and 5.65. Positive yun eh, 58.66. Panalo pa rin. 58.66. Tama ba? GF. Ito na yun. I-average natin to. Ito at ito magkatabi eh. Yung 6.50 na gagamitin natin dyan. Yan na, mas malaki na siya eh. No? Or baka nandito yung maximum. Tingnan natin. So, FGI, 1/11 din, parehas. Pero kaiba na ng length. Dami talagang dito. 5.65 imbis na yon ay 6.15 na. Average na. Oh, lamang na siya. Talo ka na. 101.09. 101.09. Nasa dulo talaga. Nasa dulo nga ba? Ay, okay. Mali nga yan. Mali rin to. Okay. So, GH naman. Ang GH, tama ba? Positive yon. Ang GH naman natin ay ito. Negative 1/10. Pero ang length ay 6.65. O yun. 1/10. Tapos, 1/10. Then, 39.4. 6.65. Ayun, ang laki ng length to. 130? Tama ba ako? 1/10, 29.4, tapos 6.65. Okay. Na-average nga. Ito pala. Kaya pala ang laki. So, 6.15 pa rin pala. Sa positive lang pala yung 111. Sa positive lang yung 6.65. So, 111.20. 111 point. Ilan yun?
19, 20, no? Okay. So, ayun, lamang na pala siya. Yun naman yung panalo. Talo na yung 101. MGH na positive, ayun na yun. Yun kaya yung mataas? Hindi. Hindi ka sure, 1/14 yun eh. Tingnan natin. 1/14 tapos A. Tapos ayun, ito nang gagamitan natin na 6.65 at positive na siya. Oh, lumiit. Lumiit. 1/14. O, di ba? Kahit nasa kanya yung longest, 29.4. Ayun, 6.65. Nasa kanya yung mga longest, pero mababa naman yung, laki naman yung denominator. Pinapaliit niya pa rin yung ano, yung buong moment. So, 92.87. Grabe, 92.87. So, ito na kaya, yung last na kaya. So far, si 111. Yan ba yun? Ay, yun ang sagot. Okay na ba yan? Okay, alamin na lang natin si ano, MHG. MHG. H to G. Ayun. Wala naman na siyang span, no? So that will be 1/24. Ayun, ang liit na talaga niyan. 1/24 na yan eh. Oh, tapos, ano to? May span ba siya dito? Ito yung adjacent niya. Wala naman siyang katabi eh. So, ano? 1/24, tapos 29.4, tapos, yun pa rin, 6.7, 6.65, bumaba na. 54 point, 54 point, ilan? 17, 54.17. At ang nagwagi for the moment ay this one. Then 11.20 kilonewton. Saan yan? MGH? Anong madededuct natin dyan? Anong mapapansin natin dyan? At siya ang nagwagi. Papansin-pansin ba? MGH. Negative yan. Lagay ko na nga lang. GH yan. Kasi yung positive, nilagyan ko naman ng positive. So, na MGH, ito 1/10. Kasi meron ka lang 1/10. Ang laki na ng 124. Masyadong malaki na yan. Kahit ano, mahaba yung lensing. Pero, depende pa rin eh. Check mo na lang. Kasi nga, dalawa yung naging factor eh. May ratio ka. Okay, may factor ka, multiplier. Yung coefficient and yung length. So, ayun. Check na lang talaga. Kasi mamaya, nasa critical, ano pala yan. Yung ka pa mamamali. Critical yung paggamit niyang, ayan, yung pagsasolve niyan. Okay, so sunod, find the value of the maximum shear. So, ano lang naman yan? Ito, 1.5 lang, ln, tapos yung phase of other W, ln over 2. So, yung isa, 1.15, yung isa, 1 lang. Sobra ng 15% yung isa. Okay. So, again, exterior face of first interior support. So, ito, pare-parehas to sila. Edi, kung maglalaban to, ito pala. May naisip na rin ako sa kanina. 1.15 over. Naisip na rin ako. Diba, parehas lang naman to sila. Ito at ito, ayun no. So, ibig sabihin, X na to. No? Wala na dyan yung makuha mong maximum. Nandito na banda. At symmetrical lang sila, pero just in case kasi, what if hindi yan parehas? Kumbaga, ano pa? Hmm, mag-iba yan. Like, sabihin natin, ito, yung isang side, discontinuous and unrestrained, o maging over 11 din yun, di ba? Or yung sa, wait lang, sa positive yun eh, o yun, magiging 11. So, magkakaiba talaga sila. Maganda i-check na lang sila. So, in this case lang, same sila, end to end, left end or right end parehas, sa length lang nagkaiba. So, ito yung mag-govern. Compare mo dito. Nandun nga ba? GH, nasa GH siya, di ba? Nasa dulong span. O paano kapag shear naman? Okay, so ang may consider natin sa shear ay ayun.
So, syempre, kakatalo na lang dyan, di na natin susulat yung lahat. Mga deduction na tayo. So, wala na dito, again. Nandito na lang yan. Tapos, ano, syempre, dun na yan sa 1.15. No? So, may mga 1.15 na yan. O, ito na kaya yun? Tingnan natin. Yung sa shear GH, gayahin ko na lang din yung parang sa moment ng labeling. So, shear GH naman. So, sa G lang talaga to, pero sa span na GH ko kasi ilalagay niya. So, that will be 1.15 over 2 WL. WLN. So, LN, wala nang ano yan. 6.65 na talaga yan. Oh, 1. Ito ba? WLN? Ayun, 1.112.4. So, yan na talaga yun. Nakikita natin. 112.4. 112.4 kilonewtons. So, ayan na siya. Para sa shear. So, dito yan. Kasi ito, wala namang magiging ano to eh. Ito 1 lang, tapos mas maiksi pa, di ba? So ito kasi, oo nga, nandito na talaga sa right span. Nasa right end na ng span. O, kasi yung dito, maiksi na siya. 6 meters lang. Tapos, tig 1 half lang. 1 half na yan. Lahat eh. 1 half, 1 half, 1 half, 1 half. So, ito na talaga yun. So, ayun. So, first, 112.2, 111.2, and 112.4. And that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.